Ngayon nga ay maulan na naman at mula pa kaninang umaga ito hanggang ngayon hindi pa rin humihinto, maambon-ambon pa rin. At ayan yung mga ating alagang manok na inahin ay nakadapo sa mangga. Pag ganyan maulan, lagi lang sila nasa taas, tulad niya nasa taas ng bubong ng ating kubo, yung ating inahin. Yan pala yung ating breeding area. At yan yung ating mananalo ay inilagay natin sa mataas na dapuan. Yan lang yung ginagawa natin na flying pin kung mayroon tayong ihanda para sa exam. Sa ngayon wala pa naman tayong inahanda, kaya dyan muna natin siya itinali. Dito mga pala natutulog ang ating mga bitaw na ating mga manok, yung mga pagala natin dito sa mangga na to. Yan. Ito nga ay natumba nung sunod-sunod ang bagyo nung nakaraang taon. Ngayon nakahiga na po siya. Yan yung ating talisayin, nasa 11 months na rin yan. Hindi pa buo yung katawan nito, medyo pitsuhin pa siya. At yan sa mga susunod na araw, kung gumanda na yung katawan yan, pwede na natin siyang i-out. Yan yung ating tapi, 5 months. At crossbreed natin yan sa sweater. Yan, puro mga tapi yan. Halos magkakapatid sila sa ama, sa ina, iba-iba sila. Magkakaibang ina. Ito, magpa 5 months na rin yan. At ito nga palang bulik natin ay nasa 11 months na rin to. Ang naging problema nito ay madalas makipagbugbugan sa mga malalapit sa kanya, yung katabing nakatali sa kanya, kasi minsan nakakawala sa talian, napuputol yung talian natin, hindi natin napapansin. Kaya bangas-bangas yung kanyang mukha. At noong mga nakaraan halos pikit yung mata nito, akala natin ay mabulag na, pero ngayon nakarecover kasi pinagtiyagaan natin na gamutin yung kanyang mata. At kahapon nga inilipat natin dito siya sa dulong talian kasi nga naputol yung kanyang tali. Dito siya nakatali, yan. Ito yung naputol, itong bakal na to, itong wire. Kaya ang ginawa natin, pinutulan natin ito, nilagari at kinabitulin natin, tapos ito ipinako na natin dito sa may ugat ng mangga. Yan, at ito na yung ipinalit natin ay tali dito.